Magandang gabi pong muli mga kapatid. Tayo po ay mag-i-start na sa ating lingguang Bible study online. Tayo po ay umawit ng isang awit papuri, Ang Daan Patungo sa Langit. Muli po, habang nag-aantay pa po tayo ng ating mga iba pang kapatid, tayo po ay umawit pa ng isang awitin, Isa Palasyo sa Kaitaasan.
walang sarili, tirahan-tiyan, doon sa langit, ako'y may lahat, ako'y may bahay, na di masisira, doon sa langit, na walang hanggan, walang nakapis, at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking dugo, pansamantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira, doon sa langit, na walang hanggan, walang nakapis, at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila ka at makapangyarihan ka po sa lahat. Muli po kami nagpupuri sa iyo, Ama, at muli pinasasalamatan namin ang ganitong pagkakataon na kami ay yung tinipon sa pamagitan ng internet upang makapakinig at makapag-aral po ng iyong mga salita. Sa kapatid po na yung itatayo na maghahayag ng iyong mga salita, patuloy po na pagkaloob mo sa kanya ang iyong kaisipan upang maiparating niya ng ng maayos ang mga nais mong iparating sa amin. At patuloy, Ama, na pagkalooban mo kami ng malakas na internet connection habang kami po ay nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At sa mga kapatid po na wala pa po sa online na ito, bigyan niyo pa rin po sila ng pagkakataon na maka-join para po sa pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy, Ama, ito ang aming samo at dalangin sa pangalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Muli po, tayo po ay nasa ating lingguang Bible study. Tayo po ay maganda na sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ihanda na po natin ang ating puso at isipan. Bigay ko na po sa ating tagapagsalita, kay Brother Jan po. Salamat, Brother Jim. Magandang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid. At pasalamatan po natin ng Diyos dahil po nagkaroon po tayo ng ganito pong pagkakataon through online. Patuloy po tayo na nakakapag-tipon at nakakapakinig, nakakapag-aral ng kanyang mga salita. Lalo na po nung mga nakaraan din po ay hindi po tayo nagkaroon po ng face-to-face dahil po sa ating pong weather. Salamat, nagagamit yung mga online na pagtitipon para po sa patuloy din po natin na pag-aaral sa kanyang mga salita. Nais ko pong i-share po sa atin sa gabi po na ito ay makikita po natin sa James chapter 1. Siguro po i-share ko po yung ating pong screen. Basahin po natin yung buong
verse 21 hanggang sa mga sumusunod. Babasahin ko po ang sabi po, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makakapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, verse 24, sapagkat minasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Marahil hanggang dito na lang po muna yung ating pong babasahin. At muli po tayo po ay saglit pong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay patuloy po na nagpapasalamat sa gabi po na ito at patuloy din po humihingi ng gabay sa pangunguna po ninyo sa amin pong pag-aaral ng pong mga salita. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong gumabay po sa amin pong mga tahanan at sa amin pong mga puso at sa amin pong pakikinig ng iyong pong mga salita. Sa inyo po namin patuloy pinagkakatiwala ang oras po na ito at ito po ay amin pong patuloy pong hinihiling sa matamis na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Noong pong mga nakaraan po ay atin din pong napagbulayan po ang aklat po ng Santiago. Tinake up po ni Brother Wilson yung sa James chapter 4 ng mga unang Bible study po natin. At kayo na nga po, chinat ko din po si Brother Norman dahil nire-review ko din po yung Bible study po natin ng mga nakaraan. At dito po, katulad po nung naging introduction po noon ng ating pong kapatid, ang sumulat po nito ay walang iba, kundi po ang half-brother ng ating pong Panginoong Hesus, si Santiago, sa verse 1. Sinulat po niya ito sa mga mananampalataya na scattered, no? Yung pong sila po ay nasa iba't ibang mga lugar, yung hindi yung kanila pong mga sabihin na po natin na kinasanayan pong lugar. Sila po ay nasa iba't ibang lugar at marami pong mga reason po ang mga kadahilanan, trials, persecution, bakit po ang mga mananampalataya po nun ay napunta po sa iba't ibang lugar. At kung titingnan po natin yung pong verse o chapter 1, yung pong progression po ng letter po ni James sa mga mananampalataya, tinukoy po niya doon sa verse 2 and 3 about sa trials, yung pong mga pagsubok na posible ito sa isang mananampalataya, pero nagbigay siya ng encouragement, count it all joy. Sabi niya nga po sa mga mananampalataya po noon. Marahil kaya po may trials, kaya nga po sila po ay nagkahiwa-hiwalay, no? Scattered dahil po sa mga pagsubok, sa mga persecution. Possible din na doon sa mga napuntahan po nilang lugar ay another temptation, another po na trials. At kung tingnan po natin ay hindi po exempted ang mga Kristiyano po sa mga pagsubok. At ito po tinake up po ni James to give hindi lamang po information, encouragement din po sa mga mananampalataya po noon. So chapter 1 verse 5 to 8, sinabi rin po niya, sabi po dito, basahin po natin, if any of you lack wisdom, let him ask of God.
Napakaganda po. Pagka may trials, ask God. Huwag sa ating pong sarili. Kaya yung progression po ng message po niya ay napakaganda. Sa verse 12 and 18, pinakita dito yung pong difference ng trials and yung pong temptation. Ang Diyos, kung minsan inaalaw po niya yung pagsubok po sa isang mananampalataya dahil through, sabihin na po natin na pagsubok, trials, ay doon po na purify yung isang mananampalataya. Like gold, siya po ay lalo pong kumikinang. Pero never po na tayo po ay tinetempt, tinutukso ng Diyos para magkasala. Ayan po yung message po niya doon sa verse 12 hanggang 18. At doon po sa mga binasa po natin, napakaganda rin po nung pong doon sa verse 21 na binasa po natin, banda po doon sa dulo, sabi po niya, and receive, sabi sa English, and receive with meekness the engrafted word. Tinanim, sa Tagalog po, salitang itinanim, which is able to save your soul. At nais ko pong dalhin po na pagbubulay po natin po sa gabi po na ito ay nakapatungkol po dun sa verse 22. Meron po dito na dalawa pong uri ng isa pong tao, sabi po niya, be ye doers of the word and not hearers only. Yung pong doers and hearers. Yung pong sa Tagalog po, ginamit po yung tagatupad at yung isa po ay tagapakinig o yung pinapakinggan niya lamang po. At alam niyo po, marami po sa panahon po natin kung minsan po ay sila po ay tagapakinig pero sila po ay hindi po tagatupad ng salita po ng Diyos. Kaya si James, nais po niya na sulatan yung pong mga mananampalataya scattered abroad, nasa pangangalat ng panahon na yon, na yung kanilang pananampalataya ay makita sa kanila pong pamumuhay. Lalo na po sila po ay nasa iba't ibang lugar at yung kanila pong patotoo. Hindi lamang po gusto po ni James na sila'y bigyan ng information, turuan, ang ganito, ganyan. Hindi lamang po ganoon, kundi nais po niya na bilang isang mananampalataya ay makita po yung kanila pong napapakinggan, napapag-aralan at maisabuhay ang mga bagay po na ito. Kasi po, possible po na ang isang tao, sabihin na po natin na isang mananampalataya din po, na every Sunday, every Bible study, every prayer meeting ay present po siya. Nakikinig po siya ng salita po ng Diyos. Every day, binubuksan niya yung kanyang Biblia, nagme-memorize siya ng mga Bible verse. Possible po yan. Kaya lang kung minsan po hindi umaabot po doon sa application. Hindi umaabot po doon sa wisdom, yung knowledge. Ano pong ibig sabihin po? Hindi po niya nagagawa sundin ang salita ng Diyos. At ito po yung nais pong idalin pong yung letter po ni James sa mga mananampalataya, una dun sa mga naka-scattered po, yung kanya pong mga sinunatan. Ang sabi niya, be doers of the word and not hearers only. Sabi pa nga po dito, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Deceiving your own self. Ayaw po natin na tayo po ay dinadaya ng iba, di po ba? Pero by hearing and not doing the word of God, ang sabi po ni James, we are deceiving our own selves.
Una, gusto ko pong tingnan po natin ano po yung napaka-importante po dito para tayo po ay umabot doon po sa doing, paggawa, pagsunod sa salita po ng Diyos. Number 1 po dito po sa verse 21, napaka-importante po ng word na receive. Kasi dito ginamit po dito, and receive with meekness and engrafted word which is able to save your soul. Una po, napaka-importante po nung pag-receive po natin sa ating pong napapakinggan. Dito po yung pong word na tinutukoy po dito, sabi po kasi dito, kaya't hiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasalanan at tanggapin ninyo na may kamuhan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ito pong salita po dito, hindi po ito random word na mababasa po natin sa Biblia. Alam po natin ng salita po na ito po ay ang mabuting balita ng kaligtasan. Siguro, bilang ating pong supporting po, basahin po natin sa unang Pedro chapter 1 verse 23, kung di po ako nagkakamali. Ito po, babasahin ko po unang Pedro chapter 1 verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira. Ayun na po, nakita po natin yung tinanim na salita, engrafted word, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Number 1, wag po natin asahan po ang isa pong wala sa Panginoong Hesus. Na siya po'y makakasunod po sa salita ng Diyos. Mamaya makikita po natin yung po mga halimbawa po. Una, napaka-importante ng pag-receive po natin ng mabuting balita. Why? Kasi sabi nga po dito sa binasa po natin, ang mabuting balita, siya po ang nagdulot po para tayo po ay mapanganak na muli. Yun po yung mababasa po natin, di po ba? Sabi po dito, yamang ipinanganak kayong muli, verse 23. Dahil sa ating pong pagtanggap, ito po yung pinag-aaralan po natin sa ating pong Panginoon, sa mabuting balita ng kaligtasan na ipinangaral. Kaya napakahalaga din po sa isa pong makikinig yung pong mga ngaral po sa atin. Yung pong mag-share ng mabuting balita po sa atin. At napakahalaga ng pong salita na ibabalita po niya. Ito po ay ang mabuting balita, ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesus. Alam po natin po yan. At para tayo po ay makapamuhay, makasunod sa salita ng Diyos, napaka-importante muna po nung pagtanggap po natin dito po sa engrafted word, ang mabuting balita ng salita ng Diyos. Kasi kung babalikan po natin, kung hindi po tayo born again, hindi po ng religion, no? Alam po natin, ang born again ay hindi po religion, ito po ay process. At tayo po ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos, sa pagkarinig natin ng mabuting balita, sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, John 1:12, tayo binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At through then po, mauunawaan po natin ang salita po ng Diyos. Kasi kung hindi, sabi sa unang Korinto, chapter 2 po yata po yun, sa mga huling talata. Ito po, chapter 2, verse 14, ang sabi po dito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay na espiritu ng Diyos. Kasi kung hindi po niya makikilala ang Panginoong Hesus, hindi po siya mapapanganak sa pamilya ng Diyos. Hindi po siya mananampalataya.
Hindi po siya tunay na may relasyon sa Diyos. Sabi niya dito, ngunit ang taong ayong sa laman, ito po tayo nung wala pa sa Panginoon, ay hindi tinatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Para sa kanya po, walang kwenta po ang Biblia. So, paano niya po ito susundin? Paano niya po ito di-desire na pakinggan? Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan, sabi nga dito, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasa ayon sa Espiritu. Verse 15, ngunit sa Espiritu ay nagsisiyasa sa lahat ng bagay at siya ay hindi sinisiyasa ng sinuman. Verse 16, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Samantalang sa ating pong sumampalataya sa ating Panginoon, ang banal na Espiritu tumahan po sa atin at siya po ang pumapatnubay po para po natin maunawaan ang salita ng Diyos. And number one, napaka-importante po ng ating pong relasyon po sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Napaka-importante po na mapakinggan po natin una ang magandang balita. At sabi po doon sa binasa po natin sa James, sabi po doon, na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Kaya ito po yung verse 21, bago doon sa verse 22, dapat, sabi sa 22, maging tagatupad kayo ng salita. Doers and hearers. At meron pong ang ating pong Panginoon ay naging halimbawa dun po sa Matthew chapter 21. Maganda rin po ito sa verse 28. Basahin po natin. Ang sabi po dito, datapwat, ano sa akala ninyo? Isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumaroon ka at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya at sinabi, ayaw ko. Datapwat nagsisi siya pagkatapos ay naparoon. Verse 30, at siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi at sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. Verse 31, at alinbaga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama. Sinabi nila ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang context po nito ay nilapitan po ang ating pong Panginoong Hesus muli ng mga religious leaders. Tinatanong nila kung kanino authority sa mga ginagawa na miracles, sa mga ginagawa ng Panginoon. Galing ang otoridad ng ating Panginoon. Imbis na sila po ay maniwala sa katotohanan na siya po ang tagapagligtas, ang mga religious group po ay kine-question po nila ang ating pong Panginoon. Kaya ang Panginoon ay nagtanong din, anong akala nyo kay Juan Bautista? Hindi nila sinagot ang ating pong Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ito pong parable na ito, kaya ang context po ito, kung titingnan po natin, meron dalawang, ang laman po ng parable, meron pong 2 anak, inususan ng kanilang ama. Sabi nung kanilang ama ay magtrabaho sa vineyard. Sabi nung unang anak, ayaw ko. Pero later on, sumunod siya. Sabi nung pangalawang anak, no, sa verse 30, sabi niya, sumagot siya, and he came to the second and said, likewise, he answered and said, I go, sir. Pero hindi siya sumunod. Kung titingnan po natin, sabi po sa Tagalog, lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Isang message yung sinabi. Parehas nilang narinig. Magkaiba yung kanilang sagot. Yung isa, ang sabi niya, dun sa una, verse 29, sabi niya, ayaw ko, I will not. Yung isa, sinabi niya,
I will go. Di ba po? Sino po dito yung doers? Sino po dito yung hearers? Sabi ng mga religious group, alin ba? Sabi niya, alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kaniyang ama? Sinabi nila, ang una. Totoo po, yung pong una, siya po yung doers. At gusto ko pong pansinin po natin po ito. Bagamat po nakita po natin, nandun yung kanyang rejection and he answered, said, I will not. Paano siyang naging doers po doon? Ito. Sa English, napakaganda. But afterward, he repented and went. Kasi po ito pong dalawa pong ito ay kaya sinabi ng Panginoon, ito pong parable po na ito po kasing una, naghahalin tulad po ito dun sa mga paniningil ng buwis. Yung pong mga patutot na makasalanan, pero nung narinig nilang nagtuturo si Juan na repent, sila po yung nagrepent. Kaya yun po yung sinabi ng Panginoon doon sa verse 31. Na sabi po dito, alinbaga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama. Sinabi nila, ang una. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauna sa inyo sa pagpasok ng kaharian ng Diyos. Kasi ito po yung nag-illustrate po doon. Samantalang doon sa verse 30, and he came and said, and likewise, he answered, and yes, I go, sir. Ito naman po yung mga religious group na parang sila po ay masunurin sa kanila pong mga sinasabi, pero po sa kanila pong mga gawa ay hindi po makikita yung kanila pong sinasabi. Ito po yung context po nito pong parable po na ito. Ano pong relasyon po nito doon po sa ating pong pinag-aaralan sa James na be doers, not hearers? Alam niyo po, sabi nga dito sa binasa po natin, alam niyo po, hindi po madali. Ano po? Yung pagsunod sa salita po ng Diyos ay pinapakita po dito na minsan hindi po siya madali. Kaya dito po sa binasa po natin sa verse 29, I will not. Sabi ng unang anak, I will not, ayaw ko. Pero dahil napakinggan po niya yung salita ng Diyos, dahil siya po ay, sabihin na po natin na nasa Panginoon, ang banal na Espiritu ay mayroon pong conviction po sa kanya. But afterward, sabi po dito, he repented and went. Ito po ang napakaganda po sa isa pong tunay na believers. Kung minsan napakinggan niya po ang salita ng Diyos, minsan hindi niya pa kayang sundin. Pero ang napakaganda po ang Holy Spirit po. Sabi nga po, be controlled. Kung hahayaan po natin na tayo po ay patuloy pong makinig, patuloy pong mag-aral, kaya napaka-importante po ng accept, yung pag-receive ng salita ng Diyos. Kasi po kung meron pong pride sa heart po natin, hindi po tayo aabot dun sa doers. Parang pag naririnig natin yung salita ng Diyos, uy, ako na naman yung pinapatamaan. Uy, ako na naman yung topic. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang tamang pag-receive ng salita po ng Diyos. Tandaan po natin, si James, ang nais po niya, sila po ay, binasa po natin nung huli, di po ba? Meron pong, sabihin natin, bunga, meron pong pagpapala sa sumusunod sa salita ng Diyos. At yun po yung nais po niya. At ganoon din po ang nais po ng Diyos about isa po sa atin, na maging open yung ating pong heart sa pag-receive ng salita po ng Diyos. Enable po para po natin yun po yung magawa. Napaka-importante ng repentance. Yung repentance po, ang ibig sabihin po nun, metanoia. Hindi po ako nagkakamali. Change of mind. Kaya po yung anak po ay nag-change mind siya. Nag-repent po siya. And he went.
At yun po yung wala dun sa isa. I will go, sir. Pero wala po siyang ginawa. Sino po yung dinaya po? Ang Diyos, hindi po natin madadaya dahil alam po ng Diyos ang lahat po ng ating po ginagawa. Dinaya po niya ang sarili. Ayun po yung sinasabi po ni James dun sa ating pong binabasa. Kaya kung babalikan po natin yung po dun sa James chapter 1 verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita. Hindi po siya madali, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi po siya madali. Pero yung pong mananampalatayang trying, hindi sa own self po natin, hindi yung pong paggabay, pagtulong po ng banal na espiritu na tumatahan po sa atin. Kasi sabi nga po doon sa Korinto, nasa atin ng kaisipan ni Kristo. Why? Kasi ang banal na espiritu ay tumatahan po sa atin. Nauunawaan po natin yung pong pag-accept po natin sa mga salita po ng Diyos. Kaya nga nagbigay siya ng magandang halimbawa, si James. Inalimbawa po niya ang pakikinig ng salita ng Diyos ay sa pagtingin po sa salamin. Ito po yung napakagandang example po dito or illustration. Bakit po tayo tumitingin sa salamin? Ito po yung magandang tanong. Bakit po tayo gusto po nating tumingin sa salamin? Di po ba dahil meron tayong gustong i-change, palitan, ayusin sa ating pong mga sarili? At yun po yung napakagandang pagtanggap, pag-receive sa salita ng Diyos. Ba't gusto mong makinig ng salita ng Diyos? Para makitang ikaw ay religious? Para makita na ikaw, alam niyo po ngayon, yung pagiging active sa church, nagiging trending. Minsan, yun na lang po yung kanila pong gusto para trend ka. Yun na yung parang nagiging bagong trend ngayon. Yung meron kang ministry, etc. sa church, worship leader ka, etc. Marami pong ganyan po. Pero ang napakagandang attitude, why gusto po natin nag-a-attend po sa Bible study, why gusto po natin nag-a-attend po, nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Gusto po nating mabago. Yun po yung nalintulad po ni James. Bakit yung nalintulad niya sa pagtingin sa salamin? To reflect yung light po natin. Pero kung wala pong ganun na desire, bakit tayo nag-a-attend? Nakikinig ng salita ng Diyos. Baka nadadaya rin po natin yung ating po sarili. Baka po nagiging yung pong sabihin na po natin na nakakasanayan na lang po natin. Hindi po sana ganun po ang mangyari. Tandaan po natin, ang nais po ng Diyos na tayo po ay doers, ilib po natin yung pong mga salita po ng Diyos na napag-aaralan po natin, na napapakinggan po natin, na binabasa po natin. Ito po ay nawa meron tayong desire na makita sa ating mga buhay ang mga bagay po na iyon. At ito po yung nais din po ni James sa kanya pong mga sinusulatan at ng salita ng Diyos sa atin, bawat isa po sa atin, lalo na po sa panahon po natin, sa mga panahon na ito. Dahil marami po ang nakakalungkot, hearers ng salita ng Diyos. Kaya po marami pong mga mega churches. Tatanungin mo kung Christian sila, sasabihin nila. Alam nila yung mga Bible verse, mga Bible story. Pero nakakalungkot, yung doers, yung makikita natin yung salita ng Diyos sa kanila.
Kung minsan po ay kakaunti. Kung minsan po ay wala pa po. Una, nakita po natin, dahil ito hindi po madali. Hindi po ito parang Kristiyano ka na, magagawa na natin lahat. No, hindi po. Kaya napaka-importante pagka hindi natin nagagawa, repent po tayo. Kung minsan nga, nagde-decide na tayo, hindi na ako aatin. Kaya, nagde-decide tayo na, hindi na ako muna magbabasa. Pero minsan, merong conviction, di po ba? Marami po akong naririnig na ganoon pong testimony. Minsan, masama yung pakiramdam ko, hindi ako mag-a-attend. Minsan, merong problema, hindi ako mag-a-attend. Merong iba't ibang mga dahilan para hindi tayo mag-attend. Minsan, ako din po, gumagawa ko ng sarili ko pong ganoon na, maintindihan naman ng Panginoon siguro kung hindi ako makakapag-attend. Maintindihan ng Panginoon kung ganyan. Pero yung mag-e-enable minsan sa atin, yung conviction ng Holy Spirit. Yung pong pag-ibig sa Diyos. Kasi po, i-kinonect din po ng Diyos po yan. Yung being doers, sabi sa John chapter 14, 15, alam po natin po yun. Basahin po natin. Ang sabi po doon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yung word na tutuparin dito, ito po yung gagawin. Hindi lang pakikinggan. Hindi sinabi ng Panginoon na pakikinggan ninyo ang aking mga utos. Iniskip na nga po ng Panginoon yun. Tutuparin. Yan na po yung ginawa po niya. Tutuparin. Keep my commandments. Ako po'y naniniwala na ganun po yung gagawin po natin. Kung mahal po natin ang Panginoon. Meron po tayong desire na sundin ang ating tagapagligtas, ang ating pong Panginoon. Hindi para i-own po natin yung salvation po natin, yung pagpapatawad ng Panginoon. Hindi po dahil doon. Dahil po sa pag-ibig. Yan po yung sabi dito. Kung ako'y inyong iniibig. At nawa, ito po yung maging motivation po ng bawat isa po sa atin. Makita po natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa isa. Bawat isa sa atin. At yun nawa yung maging, sabihin na po natin, motivation po. Ang mga bagay po na ito ay gawin po natin dahil din po sa pag-ibig. Dahil yun po ang bunga ng Espiritu. At nakita po natin sa ating pong pag-aaral na ang gusto po ng Panginoon, ang gusto po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, maging doers. Alam po natin ang paggawa ay hindi po ito nakakapagligtas po sa atin. At ito po ay naging malinaw din po sa ating pong mensahe din po ngayon. Pero ang totoo pong sumampalataya, totoo pong nasa Panginoon, meron po siyang bungang gawa. Yun po yung ating pong makikita po dito. Kaya dito rin po sinabi ni James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Dahil ang pananampalataya pong hindi totoo, wala po siyang gawa, patay po siya. Yun po yung gusto pong ituro po ni James. Pero ang pananampalataya po, na totoo, ito po ay buhay. Ito po ay makikita po sa isa pong pamumuhay sa ginagawa po ng isa pong mananampalataya. At bilang application po, bilang mga halimbawa po, alam po natin na ang Biblia, sinasabi po niya, forgive. At kung tayo po hearers lamang po, kung minsan ayaw po natin magpatawad. Pero kung doers po tayo, minsan merong sabihin na po natin na meron pang challenge, meron pang struggle na magpatawad, pero gusto mo na magpatawad. Yun po yung doers. Ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Pagka hearers ka lang, narinig mo yun, love your enemies. Pero galit ka pa rin.
sa kaaway. Pero pag doers ka na, nakuha mo na siyang patawarin. Ngayon po, nakukuha mo pa siyang gawan ng mabuti. Ngayon po yung doers. Hindi lamang po yung pinatawad mo siya, nagagawa mo pa po yung mabuti. Kasi ginamit po yung word na love. Love is a verb, sabi nga po ng awit. Hindi mo lang ito dapat sinasabi kung di ginagawa. Sabi ng salita ng Diyos, pray. Ang dami pong religious person pero hindi sila nagpe-pray. Kung magpe-pray man sila dahil ito ay parang nakasanayan. Pero ngayon, ikaw, nananalangin ka sa mga Bible study online ng mga youth, tinake up yung communication, prayer and reading, magkasama po yun. At marami pa po. Kaya nga po, ang maganda, tingnan po natin ang ating salamin. Anong ibig ko pong sabihin? Ang Biblia po natin. Magbasa po tayo. At yung pong desire po natin, katulad po nung nakita po natin, para may ma-change po sa atin. At ang magbabago po nun, hindi po ang bawat isa po sa atin dahil hindi po natin kaya. Ito po sa pamamagitan ng salita ng Diyos dahil doon po natin nakikita yung truth. At sabi nga po, the truth shall set you free. At ang banal na espiritu, siya po yung maglilid, gagabay. Gusto po dyan sa bagay na espiritual. Pero ang Diyos, binigay po niya ang kanyang espiritu para po tayo po ay i-lead. At para po tayo ay makapamuhay. Ang may bunga po ang banal na espiritu. At nawa sa atin pong pag-aaral po, tunay po na ang bawat isa po sa atin ay maging seryoso po sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Dahil po natin, sabi po dun sa, siguro bilang kauliulian, gusto ko pong basahin po yung dito po sa verse 25. Ang sabi po, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Sa unang chapter ng Psalms nga po, ginamit din po ito. Prosper. Para siyang isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batis. Meron pong pangako po, this man shall be blessed in his deed. Meron pong blessing. At hindi po ang tao po ang nangangako po dito, hindi po ang salita po ng Diyos. Pagpapalain po tayo. At nasa atin po, para po yan po ay ating ma-experience yung blessings po ng Panginoon sa mga sumusunod po sa Kanya. Maaring ito po ay spiritual, material. Ang guaranteed lang po, tayo po ay ibe-bless. Tayo po ay pagpapalain. At marahil hanggang doon lang po. At tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, nagpapasalamat po kami. Nakita po namin ang kahalagahan ng pakikinig at pagtanggap ng inyong pong mga salita na napapahayag at binabasa po namin. Nakita rin po namin, nais niyo po sa amin na hindi lamang po kami mga tagapakinig, kundi sa inyo pong iglesia, tunay po na kami po ay mga tagatupad din po ng inyo pong mga salita at makita po ito sa buong kapulungan. Nakita rin po namin na hindi po ito madali na sumunod sa inyo pong mga salita. Kaya patawarin niyo po kami at patuloy na gabayan, tulungan po nang sa gayon po masumpungan po ninyo ang bawat isa po sa amin na meron pong desire. Patuloy po kayo na pasalamatan at ipakita ang aming pong pag-ibig sa pagsunod sa inyo pong mga salita. At patuloy nakita rin po namin ang pagpapala sa inyo pong mga anak
susunod po sa inyo pong mga kautosan. Salamat po at ang dalangin po namin, patnubayan niyo po kami sa lahat po ng aming pong pakikinig, pag-aaral ng itong mga salita. Tunay po ito po'y makabigay ng kalwalatian po sa inyo. At ganoon din po, ang aming pong mga patotoo ay tunay po na magliwanag po saan man po kami naroon. Salamat po at ang lahat po ng ito ay aming po patuloy na dinadalangin at hinihiling sa matamis na pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Sige po, bago ko po ibalik kay Brother Jim, kung meron po tayong mga katanungan po, ay maaari po tayong makapagtanong para po sa atin din pong Bible study bago po tayo magwakas po sa ating pong online Bible study, mga kapatid. Sige po, kung wala po, ay balik ko muna po kay Brother Jim. Hello, magandang gabi pong muli. Kung wala na po tayong katanungan regarding po sa ating topic ngayong araw na ito, tayo pong muli ay umawit ng isang awit papuri bago po tayo mag-close sa isa pong panalangin. Awitin po natin ang Iniaalay Ko.
Tayo po ay manalangin. Ama namin, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo sa amin at patuloy na ang aming mga narinig ay aming maisabuhay. Gaya po ng aming napag-aralan, kami po ay maging tagapagtupad ng iyong mga salita, hindi lamang po tagapakinig. At patuloy, Ama, na pinagpapasalamat din namin sa iyo ang magandang internet connection. At salamat din po sa kapatid na iyong itinayo na nagayag ng iyong mga salita. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa kanya, maging sa kanyang pamilya. At patuloy po na pagkaloob siya ng kalakasan ng katawan upang patuloy mo siyang magamit sa iyong mga misteryo po. At salamat din po sa mga kapatid na nasa online. Kayo rin po ang magbalik din ang pagpapala sa kanila at maging sa kanilang pamilya. At sa mga hindi po namin nakasama sa araw na ito, loobin mo po nawa na sa susunod na ganitong pagkakataon ay makapiling na po namin sila sa pakikinig po ng iyong mga salita. Patuloy, Ama, na ito ang aming samo at dalangin na may lakip na pasalamat sa pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon sa Kristo. Amen.